Shoutout sa inyong lahat kung saan man kayo naroroon, Eklesiastiko pong muli. Ang tanong, buhay pa ba ang bayanihan sa Pilipinas? Pag nababanggit ang bayanihan, ang unang pumapasok sa isip ng mga tao is helping one's neighbors move their house, literally. Hindi ko alam kung may nangyayari pang ganyan sa ibang lugar. Anyway, a unique aspect of Filipino culture is the bayanihan spirit, which means that when a challenge or task is too big for one person or family, the community comes together to help each other. Siguro yung iba mapapatanong bakit ito ang topic natin ngayon. Natatandaan niyo pa ba si Mr. Siguro yung nag-donate ng 2 million sa RTIA? Dito sa video ng RTIA makikita na natin kung saan napunta yung ilang parte ng donasyon ni Mr. Siguro. Panoorin muna natin yung video nung nag-donate si Mr. Siguro sa RTIA. Nandito ho kayo para mag-donate. Opo. Kanino ho gusto niyo i-donate? どこにあげたい？はい。小さい子供たちにどういうことはわからないんですけどこちらで決めてもらって子供たちに使ってほしいと思います。Hanggang maaari daw po sa mga bata lang daw. Sa mga bata. daw po. Yung mga Estudyante. school supplies, yung mga School ganyan supplies. po. Yung mga hindi kayang bumili ng mga nila. At school magkano naman po i-donate nyo? 2 million po. Dali lang. Sabihin ng mga bashers, paano naman naging bayanihan yan? Ang school ay isang community. At isa sa school sa Zamboanga ang nanawagan na mapabilang ang kanilang school na matulungan mula sa donasyon ni Mr. Siguro na pinagkatiwala niya kay SRT at sa RTIA. At makikita nyo dito sa video ang pagkakaisa ng mga guro, ng mga magulang, ng mga taong tumulong para maihatid lang ang pangangailangan at magbigay ng saya para sa pag-aaral ng mga bata. Hindi naging madali sa kanila ang puntahan ng lugar. Anyway, let's continue. Those innocent kids are patiently waiting. The smile, the excitement, makikita mo na sa kanila. Tayong lahat ay may kanya-kanyang role dito sa mundo. Ang iba pinagpala sa material na bagay, ang iba sa kanilang panahon at oras at lakas para maiabot natin ang tulong sa iba. Kung ang iba, they don't skip the ads sa mga napapanood nila dahil para sa kanila, iyon ang way nila ng pagtulong. At kung hindi nyo gusto ang mga ganitong palabas, huwag nyo na lang panoorin para lang pulaan. Baka in the end kasi kayo pa ang nagkakasala dahil sa inis na hindi naman kayo sigurado kung tama ba o mali ang layunin nila sa pagtulong. If you can help without the camera, then good. Sa iba na tumutulong na may camera, ang Diyos na ang huhusga sa kanila kung mali ang kanilang layunin sa pagtulong. At ito ang laging tatandaan ninyo, God consistently reaches out to those in need by working through other people. Kaya kung kayang tumulong, tumulong. Kung wala naman tayong kakayahan na tumulong, huwag nang magsalita ng hindi maganda sa mga nakikita nating tumutulong. Again, dahil kung mali ang layunin nila, sa Diyos naman sila magsusulit. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:14, for God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Okay, let's continue. Dito makikita natin na hindi naging madali ang pagpunta nila sa lugar. Dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulad dito sa Barangay Vitali, Zamboanga City ay nagkaroon na ng landslide sa daan patungo doon sa school na ating pupuntahan. Ang sinasabi ng kapitan dito sa Barangay Vitali ay una pa lang na landslide na madadaanan natin. Meron pa tayong 2 landslide pa na madadaanan. Napakasarap tumira sa probinsya pero sa mga panahon na ganito na may landslide or may mga emergency, ang mga tulong na kailangan ay hindi agad maiparating. Makikita nyo yung hirap, oras, panahon na ginugol nila para maihatid lang ang tulong para sa pag-aaral ng mga bata ay hindi naging madali para sa staff ng RTIA. Grabe yung naging biyahe nila, hindi talaga naging madali sa kanila ang puntahan ang lugar. Saludo din ako sa guro na nag-message at sa lahat na naging bahagi para marating lang yung lugar. Pati yung sasakyan hindi na rin kinaya. Dahil hindi na nga makapasok itong 4x4 truck na sinakyan natin kanina ay napagdesisyonan natin na maglakad na lamang. Halos 8 kilometro ang nilakad natin na puro putik at may mga tubig na dulot ng malakas sa pag-ulan dito nga sa Barangay Vitali, Zamboanga City. So andito na tayo ngayon sa Tagpangi Elementary School, Santa Fe Annex. Imagine 8 kilometers yung nilakad nila, halos 1 oras at kalahati rin na lakarin yun. Pero sulit kung ganyan ang kasasalubong sa iyo.
Ang ganda ng lugar nila, hindi man sila sagana sa mga material na bagay, pero kung titingnan ninyo yung paligid, napakaganda. Every child deserves the best education available. Nakakalungkot lang dahil sa kahirapan, hindi nila nabibili ang mga gamit na kailangan nila para sa kanilang pag-aaral. Ma'am Zyrel, ano po ang nag-udyok sa inyo para mag-message at sumali po doon sa post ni Senator Raffy Tulfo? Ang bale po, yung una kong naisip is yung mga bata po. Kasi yung hirap po ng nararanasan nila dito. Kami teachers, opo, nagrereklamo kami ma'am no, dahil sa biyahe papunta dito. Pero every time nandito na kami sa school, sa room, ako yun kasing nararamdaman ko. Ano na lang din sila. So, yun yung una kong naisip, yung mga bata. Kasi yung hirap nila, yung kalsada, mga walang baon. Kami kasi okay lang eh. Pero Makikita mo talaga sa kanya yung malasakit sa mga bata. Salamat sa effort na ginawa mo, Teacher Cyril. po sila. Tapos yun, yung hirap din po na nakikita namin sila na papasok sa school, walang lapis, walang papel. Di ba nasanay kami sa baba na like ako nag-sub po ako, kompleto yung mga materials ng mga pupils doon. Pagdating po dito, kuha kayo ng papel nyo, wala silang papel, ma'am. So, pupunitin nila yung page ng notebook nila para yun yung maging papel nila. Tapos, pag sabihin namin, okay, get your math notebook. Yung math nila, English, Filipino, nasa isang notebook na lang. Minsan, kung ano yung dating notebook nila nung previous grade nila, yun din po yung ginagamit nila. Nakakalungkot lang talaga na simpleng notebook, papel, hindi pa mabili para sa mga bata. So, mahirap din po sa part namin. Kaya, as teacher, no, example, every Christmas party, kami na lang teachers nagpo-provide own money, maghingi po ng donations. Kasi para po talaga magkaroon yung mga bata. Mahirap, ma'am. Kasi kung kami nahirapan, paano na lang po sila? Ang pagiging guro talaga ay hindi lang natatapos sa pagtuturo ng math, English, etc. Minsan dahil nakikita mo at nararamdaman mo rin ang hirap nila, gusto mo silang tulungan, pero wala kang magawa dahil limited din yung kakayahan mo. Kaya saludo talaga ako kay Teacher Cyril sa effort na ginawa niya na pagbabaka sakali na mapansin ang email niya at mabigyan ng mga bata ng mga gamit para sa kanilang pag-aaral. Tapos yung iba, imbes na matuwa ang mga nasa isip, kesyo na-exploit ang mga bata, pero wala naman silang ginagawa to help the kids. Kami masarap yung ulam, yung mga bata hindi. So mahirap po kasi hindi din pwede na everyday kami magbigay ng galing sa packet namin kasi hindi din po kaya. Kaya yun, kami teachers, initiative na lang namin na humingi ng tulong po. Kaya yun ma'am, yung nakita ko yung video nung kay Sir Shogoro, trinay ko po, dumiretso ko, hinanap ko po yung mga yung email. Kaya yun ma'am, sinend ko. And luckily po, nag-reply naman within that day po. Siguro ang saya-saya niya hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga bata. Tapos follow up lang sila. Una-una kasi, hindi ko pa sinabi sa kanila. Gusto ko pa i-sure. Yung time na opening na ng NLC, sa kanila sinabi. Kasi tumawag na nandun kami sa baba. So napakasaya ko, kwento ko kaagad sa mga teachers ko kay school head. Sabi ko na pupunta kayo dito, malaking tulong na po. Yun ma'am, happy din yung mga parents nung sinabi namin yung announcement na pupunta kayo dito. Saludo ako sa malasakit ni Teacher Cyril sa mga bata. Ramdam mo talaga sa kanya yung kagustuhan niya na mabigyan ng maayos na gamit ang mga bata. Minsan madali ang magsalita tulad ng palaging sinasabi ni Libayan kasi asa lagi sa ayuda. Pero ang hindi nila naiintindihan, may mga pangyayari na hindi natin alam bakit sa kabila ng pagsisikap nila nananatili pa rin silang mahirap. Tuwang-tuwa po ako dahil maambunan ng grasya ang aming mga kabataan. As you can see dito sa lugar namin, the livelihood is almost farming. So yun, ang livelihood nila yung goma, no? And then parang yung income every 18 of the month.
So itong naibigay ni Rafi Tulfo at ni Sir Shogoro, malaking bagay na talaga para sa mga bata at para na rin sa amin mga teacher. Kasi minsan, ang mga teacher ang nagpa-provide sa mga bata ng mga coloring paper, bond paper, yan po, at yung mga ibang material. Iyan ang realidad sa ibang school. Kung wala lang sanang korupsyon, mabibigyan sana ng magandang edukasyon ng bawat bata. Unfortunately, may mga ganid na politicians na pati ang buwis at ang pondo ay hindi na ibibigay lahat sa dapat na mapuntahan. Mabuti na lang may mga tao pa ring handang tumulong at makibahagi sa pangangailangan ng iba at mga taong tulad ng mga gurong patuloy na nagmamalasakit sa mga bata. Kahit sobrang layo ng paaralan sa kanilang mga kanya-kanyang tirahan is hindi mo makikita sa kanilang mga itsura or sa mukha nila yung hirap. Makikita mo yung interes at pagpupursige nila na kung saan gusto nilang makapagtapos despite of the struggles and hindrance na nai-encounter nila sa daily life nila. Iyon naman ang nakakahanga sa mga bata. Kahit hirap, nagsisikap pa rin pumasok sa school para matuto at makapagtapos. Sa araw-araw naman po ninyo na pagpasok dito sa Santa Fe Annex, sa school nga po, ano yung mga hindi nyo makakalimutan na experience po na kayo ay papunta dito sa school? Ang unang-unang hindi ko makakalimutan, ma'am, no, is ang biyahe, especially kapag ka umuulan. Kasi ang hirap ng daanan, ma'am. May estudyante ako na pinakatumatak sa akin is pangalan niya ay Brian. Itong batang ito ay isang mabuting bata na minsan ay pumapasok ng late ng paaralan, mga alas 10, alas 9 ng umaga na nakakarating sa eskwelahan dahil sa pangongolekta daw ng goma at pag-aalaga ng mga hayop sa kanilang bahay. So, yun siya talagang tumatak para sa akin dahil kahit nalilate, patuloy niya pa rin tinataguyod ang kanyang sarili upang makapasok sa paaralan at maka-catch up sa mga classmates niya. Nakakalungkot na may mga batang kailangan ng magtrabaho sa murang edad. Kaya pag may napapanood kayo na tinutulungan, as long as naihatid ang tulong, sapat na yon para maging masaya tayo sa kanila. Since mahirap yung community, kahit sa pambaon man lang, or yung mga, sabi natin, basic necessities sa mga bata, like sa scouting, so wala talaga ma-provide ang mga parents, kahit pagkain, kanin, ganun. So, kailangan talaga naming mag-reach out sa mga private institutions, especially NGOs. Mapalad ang mga estudyanteng nagkaroon ng mga guro na gagawin ng lahat para lang matuto at maging masaya ang mga bata at ma-encourage ang mga ito na magpatuloy sa pag-aaral. Kaya naniniwala pa rin ako na buhay pa rin ang bayanihan sa Pilipinas. Hindi man bahay ang kanilang binubuhat, pero binubuhat nila pataas ang edukasyon sa abot ng kanilang makakaya. Nakakalungkot lang dahil may ilan na mga ganid at maging ang education system din ay napasok na ng mga bulok na nasa posisyon. 2 taon na pagtuturo ko ay hindi naging madali. Dahil po isa na yung classroom setting namin, no? Kung makikita nyo po sa lugar namin, no? Yung classroom namin is isa lang siya makeshift na make of ano lang po siya, mga kahoy. Naging masaya ako kasi nakita ko kung paano talaga yung matulungan mo yung mga bata, na maging inspirasyon ka ng mga bata, at higit sa lahat kung paano ka naging isang magaling na teacher. Hindi dahil sa sarili mo, kundi dahil sa mga bata na naniniwala sa iyo araw-araw. Napakasaya ng puso ko na nandito ako ngayon bilang isang guro. Masasabi kong buhay pa ang bayanihan sa puso ng Pilipino. Ang kontribusyon ng bawat isa para sa pag-aaral ng mga bata at pagbibigay ng saya ay malaking bagay na para patuloy na magsumikap sila sa pag-aaral. Noong mga bata nga tayo, pag may bagong gamit, excited tayong pumasok sa school. Nakakapagod kayang mamili pero masarap sa pakiramdam lalo na alam mong magiging masaya ang mga bata at may magagamit na sila sa kanilang pag-aaral. Sigurado lalong sisipagin ang mga bata na mag-aral. Hindi man bahay ang kanilang binuhat pero ang malasakit at ang panahon at patuloy na pagbibigay ng edukasyon sa mga bata ay napakalaking kontribusyon sa kanilang buhay. Sabi na sila, nakakapagod kaya yan pero ang pagod na katawan pero masayang puso ay nagbibigay ng lakas para magpatuloy tayo sa buhay.
nanonood na kung ano-ano na naman ang negative ang nasa isip, abay maging masaya naman kayo sa mga pinapanood ninyo. Pero kung hindi nyo kaya na may mga taong sadyang handang magbigay ng kanilang pera, panahon para matugunan ang pangangailangan ng iba, wag na kayong manood, baka kayo pa ang magkasala. Supplies galing kay Senator Ravi Tulfo at kay Sir Shugoro Takeuchi. Excited na ba? Okay, sige po, simulan na natin ang pamimigay. Maraming salamat sa mga taong patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga yaman tulad ni Mr. Shigoro. Sa RTIA, sa mga guro at sa lahat ng nakibahagi para sa pagbibigay ng saya at mabigyan ng gamit ang mga bata para sa kanilang pag-aaral, saludo ako sa inyong lahat. Again, lahat tayo ay may role dito sa mundo. You cannot sit back and do nothing and hope for change. Malay nyo, yung isa dyan sa mga batang yan ay maging presidente ng Pilipinas balang araw or magbigay ng karangalan sa Pilipinas pagdating ng panahon. Hanggang dito na lang muna. Ingat until next time. Bye!